Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga bagong MPV car 7-seater na magiging malakas na kakumpetensya ngayon ng Japanese car maker pagdating sa teknolohiya, performance at katipiran at sinasabing mangungunang mga sasakyan sa susunod na taon. Ayan naman, kung naghahanap ka ng isang bagong pampamilyang sasakyan, baka makatulong sa iyo ang video na ito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kabihin po naman subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! MG G50, isa na namang minivan segment MPV car ang inilabas dito ngayon sa bansa na may dalang maraming katangian at gamit na mas mapapakinabangan sa pang-araw-araw. Ang MG G50 Plus ay ang pinakabagong multipurpose vehicle na idinisenyo para matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng bawat pamilya at mga pasaherong sasakay dito, at pwede rin gamitin sa negosyo o anumang bagay kabilang ang grab, service, cargo at kung ano-ano pa. Malalabas lamang ng modelong ito ngayong taon sa Philippine market, nakasabay ng iba pang mga bagong modelo ng MG cars gaya ng MG3 hatchback. At itong MG G50 Plus ay ang entry ng brand para sa kanilang multipurpose vehicle segment dito sa bansa, na ngayon ay mabibili mo sa tatlong klaseng variant na pagpipilian. Kabilang ang 1.5 manual transmission variant nito na nagkakahalaga ng 1,048,000 pesos, na sinundan pa ng pangalawang variant na 1.5 automatic transmission COM na may kabuuan ang presyo naman na 1,188,888 pesos. Habang ang panghuling variant na tinatawag na top of the line na may 1.5 automatic transmission type LVX na may kasalukuyang presyo naman na 1,288,888 pesos. Ang modelong ito ay ginawa para mas mapakinabangan ng buong pamilya sa modernong paraan, bilang ang pagkakaroon ng mas kaakit-akit na internal sa mas pinalawak na accessibility, comfort at convenient. Gaya ng Toyota Innova, sa external na disenyo, ito ay may nakakaagaw din na atensyon ng hugis na platform gaya ng sa Toyota Innova. Sa frontal face design, aagaw rin sa atensyon mo ang magandang appearance ng front bumper radiator grille nito. Naka fully chromated garnish kasama ang mga premium light na kakaibang disenyo na naka LED type na klase na rin, at mga daytime running light. Nagbibigay dito ng kakaiba at sariling pagkakakilanlan. Kasama ang rear combination lamp system nito na naka LED type na rin na klase. May kasama pang center rear lamp sa may rear spoiler, mga chrome accent garnish kaya nagmumukhang elegante. Kasama ang built-in roof rack na nakaabang para sa roof tray at iba pang amenity na makikita sa external na appearance nito. Kinukumpleto ang buong postura nito na para talagang Toyota Innova sa side profile. Kaya tuloy masasabi mong mas maigi na lang bumili nito kumpara sa Toyota Innova kung pareho lang naman pagdating sa external. Well, mapunta naman tayo sa kabuang detalye ng makina nito. Higit sa kalaman ng marami, ang modelong ito ay may mas mababang makina lamang kumpara sa Toyota Innova kung ikukumpara. Dahil ito ay pinapagana lang ng 1.5 liter gasoline type engine na may turbocharged na rin. Nilagyan din ng 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft sa makina na nakarugtong sa isang dual clutch automatic transmission o manual type na klase ng transmission nito na may 6 to 7 speed variable gear shifting. Ang kakaiba sa modelong ito pagdating sa transmission ay nilagyan kasi ng dual clutch na klase. Hira lamang sa mga MPV car na gaya nito o kauna-unahan lamang ang modelong ito na nagkaroon ng dual clutch transmission type, na kung saan magbibigay sa modelong ito ng maraming kakayahan para mas mailabas pa lalo ang naitatagong lakas at bilis ng makina kahit pa sa mga paahon, kargahan at sa mga highway passes ay siguradong hindi ka nito bibitinin. Magawa ng 179 horsepower at 285 Nm ng torque, at may bilis na umaabot ang modelong ito ng hanggang sa 185 km/h. Ang malakas na makina nito ay ipinare sa isang matipid na pagkonsumo ng fuel, kaya naman mas magugustuhan mo pa lalo dahil ang 60 liters fuel tank capacity nito ay kayang ubusin sa loob ng 900 to 950 kilometro o katumbas yan ng 15 to 16 km per liter. At bukod pa dyan, itong modelo ay nilagyan din ng magagandang klase ng suspensions sa front na naka MacPherson strut suspensions at torsion beam na may kasamang shock and coil spring naman sa rear suspension. Parehong mga naka-disc type na rin ang braking system at naka-tubeless naman ang mga gulong nito na may kabuuang sukat na 17 inch. Pagdating sa steering, ito ay ginamitan ng power steering type na klase at adjustable na steering column. Naka-rack and pinion na rin ito kaya hindi mabigat i-maneuver.
Pagdating naman sa comfort, ang interior base ay nilagyan ng maraming gamit gaya ng 7 to 8 seating capacity at may black trim levers sidings, ngunit naka-beige naman ang headlining. Mga adjustable seats, dalawang captain chair sa second row seats at foldable naman ang third row seats para mas ma-maximize ang rear compartment storage kung may mga ikakarga kang bagahe. Ang mga upuan nito ay mga naka-leather seat cover na sa top variant, ngunit nakatela naman ang mga cover ng sa low-end variant nito. May mga accessories, power outlet, socket at USB port para sa mga isasaksak na gadget, kasama ang mga console packet, bottle and cup holder, armrest at aircon system na napakalamig. Sinamahan pa ng maraming gamit gaya ng entertainment and communication. Nilagyan ito ng malaking TV screen na 12.3-inch size display infotainment at touchscreen pa at may kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin. Nilagyan na rin ito ng speaker na 6 na piraso, Bluetooth connectivity, radio at marami pang iba, kaya kumpleto na ang libangan sa mahahabang biyahe. Bukod pa dyan, ang magandang readout ng driver nito sa instrument panel ay mahalaga rin para mas maunawaan ang anumang sign notification na ibinibigay ng sasakyan sa oras ng pagmamaneho o kahit anong kondisyon. Nilagyan ito ng naka-digital at analog type na klase ng panel gauge para mas maunawaan at maidetalye ng maayos ang anumang klaseng impormasyon na lumalabas dito. Kaya na lamang ng fuel gauge, milyahe, RPM, speed, orasan, signals at marami pang iba. At pagdating naman sa safety, ay hindi na rin magpapahuli sa ilang mga brand competitor ang modelong ito. Ay nilagyan din ng maraming features na makatutulong para mabawasan ang pangamba sa oras ng mga hindi inaasahang pagkakataon o aksidente na magaganap sa loob ng kalsada. Kaya ng pagkakaroon nito ng speed sensing door lock. Kusang naglalak ang pintuan kapag nakalimutang isara at tumakbo na ng hanggang sa 20 km/h. Naka-electric parking brake na lang din ang modelong ito at wala ng lever. Meron itong hill start assist na magagamit sa paahon na kalsada. Gumagana lang sa oras na mahihinto ka sa matatarik na kalsada. Meron itong anti-lock braking system na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake during emergency braking. Sinamahan pa ng electronic brake force distribution. Sumusuporta sa malakas at mahigpit na kapit ng brake nito sa mga pababang kalsada naman. At sinamahan pa ito ng brake assist na mas magpapalakas palalo ng pagpipreno. Ilagyan din ito ng vehicle stability control system. Nagpapanatili naman sa stability ng sasakyan lalo na sa mga malulubak, bako-bako o pakurbadang kalsada. Sinamahan pa ito ng cruise control system. Nagpapanatili sa relax na pagmamaneho sa oras na gumagana ang cruise control system nito. Nakakapag na-maintain na ang bilis mula sa 40 to 60 km/h sa highway kahit na hindi ka gagamit ng acceleration pedal. May mga parking sensor na rin ito para safe din ang pagpapark sa mga masisikip na parkingan. Lagyan ito ng front and rear parking sensor. May kasamang rear camera at park assist para maalalayan tayo sa bawat pagpapark. Sinamahan pa ito ng front and side impact beams, mga seatbelt warning, airbags, ISO fixed child mounts, crash sensor at marami pang iba. May mga security features din ito para hindi basta-bastang manakaw, mapasok o mapagana ang makina nito. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng central locking, power door lock, engine immobilizer system, anti-theft device at anti-theft alarm system na nagpapatibay ng security features nito upang hindi basta-bastang magalaw ng kahit na sino. Pagdating sa dimension, ang modelong ito ay may haba na 482.5 cm at taas na 177.8 cm. May lapad ito na 182.5 cm at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito mula sa 1,049,000 pesos hanggang sa 1,289,000 pesos dito sa bansa. Chevrolet Captiva. Binihisa ng bagong pagkilalang brand na Chevrolet sa paglabas ngayong taon ng kanilang kauna-unahang MPV sa bansa na tinatawag na Captiva. Ang modelong magpapatunay na ang American automobile brand na Chevy ay hindi pa rin nalalaos at nauungusan ng mga Japanese brand dito sa bansa. Sa paglabas ng modelong ito, tiyak ng iba sa atin na napapangitan sa ilang mga disenyo at performance capability ng ilang mga Japanese brand ay nagkaroon ngayon ng bagong pagpipili ang sasakyan na mula sa maaasahang kalidad, pagiging matipid sa gas, malakas na makina at modernong mga katangian kasamang makabagong disenyo sa eksternal ay tiyak na dadalhin ka nito sa magandang karanasan sa araw-araw na pakikipagsapalaran.
Dalang pangunahing gamit sa makina na nagbibigay lakas dito na 1.5 liter turbocharged engine nito na may kasamang 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft ay kinukumpleto ang paggawa ng malakas na performance nito kasama ang magandang emission norm na Euro 5 compliance. Ito ay pinares sa isang CVT type transmission front wheel drive na gumagawa ng lakas na 148 horsepower sa kada 5,200 revolution per minute at 255 Nm ng torque naman sa kada 1,600 to 3,600 revolution per minute. Kaya ang bilis na nagagawa nito ay umaabot ng 180 km per hour. Nilagyan din ito ng smooth acceleration na nagbibigay dito ng smooth na performance. Fuel efficient engine na may fuel tank capacity na 52 liters at kumukonsumo ang modelong ito ng 15 km per liter. Mula sa panlabas naman na disenyo, makikita mo kaagad ang pagiging unique nito sa karamihan. Nilagyan kasi ng sariling style ang front face design at nilagyan sa buong body ng puro mga naka-matte black paint garnish. Kasamang front grille radiator ay ikinabit din sa dugtungan ng LED daytime running lights nito. Kasama ang under frame cover ng headlamp at fog lamp nito at ang matalas na under bumper grille extension. Ay binibigyang angas itong modelo. Pagdating sa side profile, medyo simple na may kaunting rugged kung titingnan. Nilagyan din kasi ito ng mga built-in cladding at side seal garnish para sa dagdag na compact ng styling. Ang 18-inch size alloy mags ay nagpapaganda rin ng pagkakadesenyo dito. At may kabuang sukat ang mga gulong nito na 215/60 R18, naka-tubeless tires na rin at talagang makakapit. Ang rear tail portion ay may pa-curve shape body design at may pa-horizontal line shape DRL para sa magandang visibility, lalo na sa madidilim. Ang Chevrolet Captiva ay may mga built-in na ring roof rail para sa roof rack tray na ilalagay dito aftermarket at isang shark fin antenna. Bali sa overall na looking ay wala ka nang masyadong hahanapin pa sa modelong ito. Pagdating sa loob nitong modelo, nag-aalok ang Captiva Chevy ng maluwag na cabin at may iba't ibang technological amenities. Ang interior ay madaling ibagay sa kung ano ang nais. Malaking lamang ang space para sa baggage sa pamamagitan ng pagfo-fold ng mga rear seats nito. Adjustable na seating arrangement na nagbibigay daan para sa cargo space kung kinakailangan at ang isang bagay na hindi matutularan ng ibang mga kasabayan ay ang pagkakaroon nito ng panoramic sunroof. Meron itong bintana sa taas ng bubong na kung saan bibigyan ka nito ng kakaibang karanasan lalo na sa mga long ride trips. Naka-leather cover na rin ang mga upuan at sinamahan pa ng malamig na aircon system na may auto climate control. Ay nagpapaganda pa lalo sa pangkalahatang pakiramdam ng mga pasaherong nakasakay dito. Lalo pat sinamahan ito ng mga bottling cup holder, libangan at gadget na may 10.4-inch size display TV screen na may kasama na ring Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan ito ng USB and auxiliary input, Bluetooth connectivity, voice control at mga speaker sa isang magandang audio set. Bukod pa dyan, nilagyan na rin itong modelo ng maaasahang cruise control system para sa comfort ng driver lalo na sa mga long ride. At speaking sa comfort, ang modelong ito ay nilagyan din ng magagandang klase ng suspensions, kabilang ang front MacPherson strut at torsion beam suspension sa likuran. Sinamahan pa ito ng parehong disc-type na klase ng braking system sa front and rear. Naka-ventilated disc pa sa harapan, bagamat ordinary disc-type lamang sa likuran ay kahanga-hanga na rin ang nabibigay nitong kaligtasan sa mga pagpipreno, lalo na sa oras ng emergency braking. Ang Chevy Captiva ay sinamahan din ng maraming mga safety features para sa ligtas na pagsakay at pagmamaneho sa loob at labas ng kalsada. Unang-una sa listahan ng mga safety features nito ay ang speed sensing door lock. Nag-a-unlock ng kusa ang pintuan sa oras na mabit ang 15 to 20 km per hour na bilis nito. Kaya kahit makalimutang ilak, dahil medyo delikado lalo na kung may mga kasamang bata, sa pagkakaroon ng features na ito ay makakampante ka na. Sinamahan pa ito ng tire pressure monitoring para mamonitor ang PSI ng mga gulong bago isabak sa long ride o bago paandarin ng mabilis. Naka-electric parking brake na rin ito, kaya hindi na rin hassle para sa mga nagsisimula pa lamang mag-drive.
Nilagyan pa ito ng Hill Start Assist Control System na magagamit mo sa mga paahon na kalsada na kung saan bibigyan ka ng 3 segundo para paganahin ang automatic brake nito sa oras na biglang mahihinto sa mga paahon na kalsada, para hindi basta-bastang gumulong pababa ang sasakyan. Equipped na rin ng modelong ito sa 360 camera o tinatawag na panoramic view monitor, na kung saan makikita mo ang buong paligid nito sa loob sa pamamagitan ng camera na nakapalibot dito. Maraming mga parking sensor na inilagay sa harap at likod na tumutulong dito maisaayos ang pagpapark maging sa pagpapaatras sa kahit saang mang lugar o kaya sa parkingan. Nilagyan din ito ng side impact beams, engine check warning, vehicle stability control system at traction control, magpapanatili sa magandang stability at maneuver ng sasakyan sa oras ng malulubak at mga pakurbadang kalsada. Naman pa ito ng anti-lock braking system na nag-a-unlock sa bigpit na kapit ng brake sa biglaang paggamit nito during emergency, at electronic brake force distribution at brake assist na sumusuporta at nagpapatibay palalo ng kapit ng braking system nito, lalo na sa mga pababang kalsada. Kompleto rin ito sa mga basic safety features gaya ng seatbelt, mga airbag sa driver and passenger seats, crash sensor, front and side impact beams, seatbelt warning at marami pang iba. Nilagyan din itong modelo ng mga security features para ma-secured itong sasakyan, lalo na kung ipapark sa mga alanganing lugar o sa labas ng bahay. Kasama ang central locking, engine immobilizer, anti-theft device at anti-theft alarm system, power door lock. Nagpapatibay sa seguridad nito at upang hindi basta mapagana ang makina o mabuksan ng basta-basta ang mga pintuan kahit sa pwersahan. Pagdating naman sa dimensyon, meron itong haba na 467 cm at lapad na 183.5 cm. May taas ito na 175 cm at tumitimbang ng 1,200 kg. Meron itong dalawang variant na pagpipilian, ang Chevrolet Captive LTZ standard variant nito at ang Chevy Captive Premier na top variant naman ito. Nagkakahalaga ang kabuang presyo nito mula sa 1,258,000 pesos hanggang sa 1,408,000 pesos dito sa bansa. Kaizen ZX-70. Dito sa bansa, marami ang tumatangkilik ngayon sa mga 7-seater multipurpose vehicle, gaya na lamang ng Mitsubishi Expander, Toyota Avanza, Suzuki Ertiga, Honda BRV, Hyundai Stargazer at iba pa. Dahil sa abot kayang pakete nito na kahit papano ay mai-accommodate lahat ng mga kinakailangan mo sa bawat araw na pagsakay. Kaya na lamang ng pagkakaroon ng libangan sa loob, komportableng mga upuan at hindi masyadong malakas kumonsumo na talagang nakakasabay sa pangmasang kalidad. At may magandang performance pagdating sa long ride. Yun nga lang, may ilan pa rin sa atin ang nahihirapang maka-afford sa mga modelong ito. Pagamat ilan ito sa may mga pinakamababang presyo na 7-seater car dito sa bansa. Kaya naman sa video nito ay magkakaroon na rin ng tsansa ang marami na magkaroon ng pinapangarap na car for family na siyang magbibigay sa iyo ng magandang biyahe sa araw-araw na may mas murang presyo sa nakararami, ang tinatawag na CX-70 2024 model. Isa itong modelo na kung papansinin ay parang may tinularan mga kaibigan sa buong body platform ang datingan. Para itong mas pinaliit na kaunti sa Ford Explorer sa kabuang appearance, kasamang pagkakaroon ng premium type na front bumper grill radiator na aagaw panigurado sa atensyon ng marami, kabilang ang parehong headlamp na medyo hawig at ang posisyon ng mga fog lamp clearance light sa ibaba na rin. Ang maganda pa rito, maging ang rear portion nito ay halos nagaya rin sa Ford Explorer mga kaibigan. Ang malaking pagkakaiba nga lang nito, ang Ford Explorer ay nagkakahalaga ng mahigit sa 3 milyong piso, samantalang itong modelo ay hindi pa umaabot ang presyo sa 1 milyong piso. Mantakin mo, makakabili ka nito sa mura nitong presyo at syempre, gaya ng marami, itong modelo ay pinapagana ng isang makina na 1.5 liter gasoline engine, naka 4-cylinder, 16-valve at dual overhead camshaft engine. Sinamahan ito ng isang automatic transmission type na may kasamang 6-speed gear shifting at nagbibigay dito ng maximum output na 148 horsepower at 230 Nm ng torque.
May kabuang bilis ito na nagagawa na umaabot ng 170 km/h at nagbibigay ng mas magandang pagkonsumo sa gasolina na umaabot ng 18 km/L. Sinamahan ito ng fuel tank capacity na 48 liters at kaya malayo-layo na rin ang mararating mo gamit ang modelong ito. At sa mga hindi nakakalam, bagong-bago lamang itong modelo sa Pilipinas. Nalalabas lamang kasi nitong CX-7 sa bansa noong year 2021. Halos kasabay lang ng ilang mga sikat na modelo ngayon sa bansa. Kaya naman hindi rin magpapahuli pagdating sa mga nilalaman. Gaya ng pagkakaroon nito ng maraming safety features at kabilang sa mga features na pangkaligtasan na meron ito ay ang pagkakaroon nito ng Hill Hold Control System o tinatawag na Hill Start Assist Control. Isang safety features na magagamit sa mga pataas na klase ng lugar, kabilang ang Tagaytay o kaya Baguio man, na kung saan matatraffic ka sa mga daanang iyon ay papanatilihin itong makapit pa rin ang mga braking system kahit pa magkaroon ng mga emergency braking o mga biglaang pagtigil sa ganong klaseng kalsada na matatarik. Isa pa, sinamahan din ito ng Vehicle Stability Control System para mapanatili pa rin at mabalanse ang pagmamaneho at ma-maintain na rin ang stability ng sasakyan sa mga kondisyon minsan ay maidadaan ito sa malulubak, mga butas, mga mahumps, madudulas at kung ano-ano pa. Sinusuportahan pa ito ng traction control system na nagpapanatili rin ng traksyon para mas mapaganda ang bawat ikot ng gulong mula sa harap at likod nito. At upang maiwasan na rin ang pagkawala sa kontrol ng pagmamaneuver nito. Bukod pa riyan, nilagyan din ito ng magandang infotainment sa loob, may kasamang mga connectivity at magandang audio sounds. Ang isa pa sa highlight nitong CX-70 mga kaibigan ay mayroon na rin itong tinatawag na Adaptive Power Steering System na kung saan tumutulong sa magandang handling sa maneuverability nito. Lalo kung pati magagamit mo ito sa mga rough road, slow at high speed ay hindi ka makakaramdam ng anumang bigat ng pagkakabig ng manubela nito. Naka-multifunctional na rin ang manubela na may kasamang control sa hawakan, naka-power steering at electric power type na rin na klase at naka-rack and pinion pa. Kaya panigurado ang mas magaang na pagmamaniobra na hinahatid nito para sa mga mamimili. Simahan pa ito ng makapit na braking system, gaya ng naka-ventilated disc type sa front at drum brake type naman sa likuran. Kasama ang magagandang suspensions na naka-MacPherson strut at torsion beam with shock and mga coil spring na rin nakasama sa harap at likod. May kabuang sukat ang gulong nito na 215 by 60R17 at naka-tubeless at alloy na rin. Pagdating sa interior, tamang-tama mga kaibigan kasi kahit napakamura lang na klase ng modelong ito, ang mga seats naman nito ay komportable sa pagkakaroon ng naka-electric at auto-adjustable na rin na klase ng mga upuan nito. Na yung tipong papindot-pindot ka na lang sa mga control switch nito na may i-adjust at may tutupi mo na. May headrest at armrest na nakasama, kumpletong arrangement kasama ang mga seatbelt nito. At pagdating naman sa aircon system nito, may mga kasama na rin itong auto climate control system, kasama ang heater, mga AC vents, mga saksakan ng gadget at accessories power outlet socket, at mga bottle and cup holder. Nakadikkilis entry, power window pa ang front and rear door. Talagang nice car na ang modelong ito mga kaibigan. Kasi hindi man ganoon kamahal, ay hindi naman tinipid ng manufacturer. Speaking sa manufacturer, ito ay mula sa Kaizen o Chang'an Motors na nanggaling sa bansang China. Isang manufacturer na naglalabas ng iba't ibang uri ng sasakyan sa affordable na presyo lang. Hindi rin magpapahuli pagdating sa mga Japanese car na klase. Bukod pa dyan, ilan pa sa meron sa modelong ito na magugustuhan pa ng kahit na sino ay ang pagkakaroon nito ng cruise control system. Isang sistema na mas mapapakinabangan mo lalo na sa mga long ride. Kasi pinapahintulutan ka nito na patakbuhin ang sasakyan tamang bilis na nakalaan dito. Halimbawa na lang tumatakbo na ito ng 40 km/h. Kapag napindot mo na ang cruise control switch ay pwede nang tumakbo ang sasakyan kahit hindi ka nakatapak sa accelerator pedal nito. Meron itong mga entertainment and communication gaya ng 8-inch size display touchscreen monitor nito na nilagyan pa ng mga connectivity gaya ng Bluetooth, FM and AM radio at may kasamang 6 na speaker sa pagpapaganda ng sounds at marami pang iba.
Kasama sa mga bagay na makikita mo sa driver seats nito ay ang pagkakaroon ng sporty analog type instrument meter panel na tri-dimension at binibigyan ka nito ng magandang impormasyon patungkol sa mga pagmamaneho. Bukod sa mahalagang safety features na nabanggit natin, sinamahan pa ito ng iba't iba pang mga safety features kaya na lamang ng anti-lock braking system o ABS na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake during emergency braking o yung mga biglaang preno. May kasama pa itong electronic brake force distribution, nagpapalakas pa ng kapit ng brake at may brake assist na rin ito para mas tumibay ang pagpipreno lalo na sa mga pababang kalsada. Sinamahan pa ito ng driver and passenger seat, airbags, mga seat belt at meron na rin itong parking sensor na may kasama pang rear camera para sa mas maayos palalong pagpapark nito. Hindi ka mahirapan kahit ikaw ay baguhan pa lamang dahil tutulungan ka nitong may guide sa maayos na pagpapark. May kasama pa itong child safety locks, engine check warning, front and side impact beams at crash sensor na nagpapanatili ng kaligtasan sa bawat araw na pagsakay. Meron itong mga security features na tumutulong din para kahit maiwanan mo ito sa labas ng iyong bahay na unattended ay hindi ito basta-bastang mawawala sa pinagpaparkan, mapapagana ng kahit na sino man o mapapasok ng kung ano paman. Dahil sa pagkakaroon nito ng central locking, engine immobilizer system, power door locks at may kasama na ring anti-theft alarm at anti-theft device system. Ang modelong ito, pagdating naman sa dimension mga kaibigan, tamang-tama at kapanapanabik ang pagkalabas nito sa merkado ng Pilipinas dahil may kalakihan nito gaya ng sa Expander, Avanza at Ertiga ang kabuang sukat. Meron itong fuel tank na 48 liters, malaki-laki yan kung ikukumpara sa marami. At kabuang bigat na umaabot ng 2,070 kg. May malawak na rear compartment storage para sa ilang mga bagahe na pwede mong ilagay dito. Swak na swak para sa buong pamilya mga kaibigan. Ang kabuang haba nitong modelo ay nasa 470.5 cm. Meron itong lapad na 180 cm at kabuang taas na 177.5 cm. Ang kabuang ground clearance nito ay nasa 190 cm at ma-enjoy ang bawat pagsakay ng 7 pasahero na kakasya sa loob nito. So pagdating naman sa palakasan mga kaibigan, ay may bubuga na rin naman pagdating sa takbuhan, maging pati sa patipiran. Nagkakahalaga ang kabuang presyo nito ng 879,000 pesos dito sa bansa. Geely o Cabango. Karamihan sa atin ay naghahanap ng pampamilyang sasakyan. Yung tipong matipid kumonsumo, hindi ganun kamahal at naroon na lahat ng hinahanap mo. Well, nasagot na yan ng bagong modelong ito na Geely o Cabango. Isa sa aim ng modelong ito ay ang ipakilalang brand bilang isang kumpanyang gumagawa ng kakaibang mga modelo na naglalaman ng mga modernong katangian, nagkakahalaga ng mas afford ng karamihan. Ang modelong ito ay nagpapatunay din sa ilang mga brand competitor na hindi lahat ng galing sa China ay wala ng kalidad at walang kakayahang makipagsabayan sa ilang mga automaker brand. Well, pasintabi muna sa mga nagpoprotesta sa brand na ito. Hayaan nyo muna't makilala natin para naman gumanda ang kompetensya nito sa ilang mga automaker brand. Dahil itong brand ay hindi lang din na nakilala sa Asia kundi pati sa Europa na rin, na nagpapatunay na ang gawang China ay kayang sumabay sa ilang mga car brand manufacturer sa iba't ibang bansa, gaya ng Japanese, US, European at marami pa. Gaya ng modelong ito na isa sa pambato ng brand para sa kanilang bagong crossover car na may 7-seater ang capacity. Ang Geely o Cabango ay kauna-una ang inilunsad sa Philippine market noon pang 2020 na available sa 3 klase ng variant. Ang Comfort, ang Urban at ang Urban Plus variant nito. Ito ay may pare-pareho ding makina na gumagamit ng 1.5 liter 3-cylinder at turbocharged gasoline engine na ipinaris sa 48-volt hybrid system. Ang lakas na nanggagaling sa makina ay sinusuportahan ng electricity hybrid power na nanggagaling naman sa isang lithium-ion battery nito na siyang gumagawa ng malakas na power output at mababang pagkonsumo ng fuel. Meron itong 3 klaseng driving mode na pagpipilian din. Ang Eco mode para sa mga pagpapaandar sa malalayong lugar. Ang Comfort mode naman para sa banayad na pagpapaandar sa loob ng syudad na napakomportable rin.
At ang isang sports mode na klase na para naman sa racing o mabilis sa napagpapaandar. Ang mga ito ay kabilang sa nagagawa ng isang hybrid system power na inilagay sa makina nito. Isang ganap na hybrid vehicle na sinamahan ng turbocharged engine system ay talagang nakakabilib na. Base nga sa ilang mga vlogger na nag-feature sa modelong ito, sinasabi ng karamihan na may kalakasan daw talaga ang hatak nito. Hindi mo akalaing naka 1.5 liter lamang ang makina, kaya pwede na ring isabak sa mabilisan. Meron itong transmission type na tinatawag na dual clutch type. Sa mga hindi nakakalamang, dual clutch type transmission ay kumokontrol sa dalawang klaseng sistema ng transmission ito. Bilang isang mild hybrid vehicle, ito ay may isang electronic control at isang hydraulic control sa clutch system. Pero naka-automatic siya. Ang pagkakaiba nga lang nito sa mga naka-manual transmission ay wala na kasi itong clutch pedal na tatapakan pa para ma-shift into new gear. Pero meron din itong 7-speed na gear shifting, kaya hindi ka rin bibitinin at naka-front wheel drive system. Pagdating sa performance, itong modelo ay may malakas ngang power output na nagagawa dahil kaya nitong mag-produce ng maximum output na 190 horsepower sa kada 5,500 RPM at 300 Nm ng torque naman sa kada 1,500 to 4,000 RPM. Kung ikukumpara natin sa mga kalinyada nito na MPV car o SUV dito sa bansa, ang performance nito ay talagang mag-i-stand out sa ibang mga MPV car na kapareha nito. Dahil base na rin sa ibang mga nakagamit na, ay kaya nitong tumakbo ng bilis na 200 km/h. Kung hindi ka makapaniwala, pwede ka namang pumunta sa branch ng Geely at mag-test drive para ma-prove mo na din. Yun nga lang, pagdating sa fuel consumption, ang average fuel consumption nito ay halos katulad lamang din ng mga ordinary MPV na umuubos ng 1 litro sa 16 na kilometro. Hindi masasabing matipid pero okay na rin naman. May kalakihan kasi ang modelong ito at may kabigatan din. Meron itong fuel tank capacity na 52 liters. Malaki na rin naman yan kung tutusin. Isa pa, pagdating naman sa handling ng manubela, gamitan din ito ng power steering at rack and pinion. Kaya sinasabi rin ng ilan na mga nakagamit nito ay magaang lang talagang dalhin. Isa pa, adjustable din ang steering column, kaya napaka-komportabling gamitin. Meron itong mga suspension sa front na naka MacPherson strut with shock and coil spring at re-suspension na torsion beam. Hindi rin natin sigurado kung tatagal din ba ito sa malulubak. Pero para makasiguro ka, better to change aftermarket na lang kung talagang nag-aalangan ka. Or else, hintayin mo na lang din masira muna bago palitan. Ang parehong mga brakes nito sa front and rear ay mga naka-disc type na rin. Naka-ventilated disc sa front at ordinary disc type naman sa rear. Ang napapaganda dito ay sinusuportahan kasi ito ng anti-lock braking system para mag-unlock sa mahigpit na kapit ng preno sa mga biglaang paggamit nito. Sinamahan pa ng EBD o Electronic Brake Distributor na para naman sa pagpapalakas ng kapit ng brake lalo na kung pababa ang kalsada. Sinamahan pa yan ng brake assist na siyang suporta naman sa maayos na pagpapagana pa ng braking system. At pagdating naman sa tires, naka-tubeless at alloy na rin ang mags nito. Ginamitan din ng 18 pulgada ang sukat ng gulong. May kabuuang 225 by 55 naman sa kabuuan. Pagdating sa feature, ang external nito ay may mga ilaw na naka-LED type na mula sa headlamp, mga DRL at ang tri-dimensional na fog lamp nito. Kasama ang tail lamp. Lahat yan ay full compact ng LED lighting system. Kaya maganda ang visibility. Meron itong simpleng pormahan pero nakakawaw na pangharap. Parang ordinaryong SUV nga lang din kung titingnan. May mga kasamang chrome accent garnish sa mga bintana at isang black front upper and lower bumper grille. Mga chrome garnish din sa magkabilaan na makikita sa palibot nito. Meron din itong built-in roof railing para talian ng mga gamit kung maglalagay ka sa itaas ng bubong nito. At isang maasahang hugis nitong sasakyan na bukod tanging nagpapaganda sa kabuuang aerodynamic nito at nagpapalakas sa appearance nito na mukhang mamahali na rin talagang tingnan. Pagdating naman sa interior base, meron itong 7 kanya-kanyang seats platform na may sari-sariling headrest, maluluwag na legroom at rear compartment base na para sa mga bagahe. Ito ay mga naka-leather seat cover
depende sa variant na pipiliin mo. Ang daming access sa libangan, gaya ng connectivity, audio sound at infotainment system. Kasama ng mga bulsa na lagayan ng mga maliliit na gamit. Meron din itong mga bottle and cup holder. Kasama rin sa highlight nitong Geely Okavango ay ang pagkakaroon ng very wide na sunroof nito. Pwede kang makatipid sa aircon kung mas gusto mo ng fresh air. At isa pa, mas may enjoy mo din ang napakalayong biyahe, lalo na sa mga probinsya. Kasi talagang malalanghap mo ang mga sariwang hangin dito mula sa harap at likurang bahagi. At speaking sa aircon system, itong modelo ay may 3-zone automatic climate control system na may control na rin kahit sa second row seats. Meron itong mga AC ventilator na kung saan ay gumagana lang sa kung saan merong nakaupo o yung matatamaan lang nito. May kasama na ring heater, mga accessories, power outlet, charging port para sa mga lobat na gadget. At syempre hindi ka rin maiinip sa napakalayong biyahe kung sakali mang gamitin mo ito. Meron kasi itong malaking display ng touchscreen monitor na may size na 12.3 inch na may kasamang Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input, FM and AM radio, 8 speaker at smartphone connectivity. Kahit pambata, matanda na nasa loob ng sasakyan ay talagang malilibang sa dami ng access na meron ng Geely Okavango. Pagdating naman sa instrument panel nito, ito ay full digitalized na rin. Maliwanag na information ng mga sign notification na tanging makikita mo dito. Kasama ang ilan sa mga indicator system nito. User-friendly at beginner-friendly. Well, itong Okavango ay marami talagang electrical switch function na sa modelong ito. Kasama dyan ang multifunctional na steering wheel nito at electronic parking brake system. Isa pa, meron na nga rin pala itong kasamang cruise control system. Isang sistema na nagpapagaang sa bawat pagmamaneho, lalo na kung ilo-long ride mo o kaya sa mahabang biyahe na walang masyadong tigilan. Kasi pwede mong iset sa mga tamang bilis ang sasakyan at kusang aandar kahit hindi mo natapakan pa ang accelerator pedal o gasolina nito pag naka-cruise control system ka na. Ang Geely Car brand hindi rin nagpapahuli pagdating sa mga safety and security features. Meron itong mga advanced safety measure na inalagay sa bagong modelong ito na magugustuhan mo, kabilang dito ang tire pressure monitoring system. Dito ay mamomonitor mo ang dami ng hangin sa gulong nito kung pwede pa bang magamit sa malayuang biyahe. May kasama na rin itong hill start assist control at downhill assist na magagamit naman natin sa paahon at pababang kalsada. Sinamahan din yan ng mga parking sensor sa front and rear. Kahit hindi sanay o biyasa sa pagpapark, ay malalayan ka ng sistemang ito kasama ang rear camera para makikita mo rin ng maayos ang nasa likuran mo. Sinamahan din yan ng 360 o 3D camera nito na pwedeng mong makita ang buong palibot nitong sasakyan. Kaya makakasiguro ka na hindi ka makakasagi o makakabangga habang gamit mo ang mga sistemang ito. Bukod pa dyan, meron din itong maraming airbag na nakapaloob dito para naman protektado ang mga ulo, hindi lang driver kundi pati maging ang mga pasahero nito. Merong driver and passenger airbag at side curtain airbag sa front and rear seats nito. Meron din itong kasamang vehicle stability control system na nagpapanatili sa maayos na biyahe o pagmamaneho kahit umuulan o umaraw. May daan mo man sa malulubak, madudulas at mga biglaang pakurbada dahil sinusuportahan din ito ng iba pang mga bagong safety features gaya ng traction control system. Dito naman ay maiiwasan ng pagkadulas ng mga gulong at pagkawala sa balanse ng pagmamaneho. Kasama sa particular safety sense nito ay ang crash sensor, front and side impact beams, mga seat belts sa kada upuan at marami pang iba. Hindi rin makukumpleto yan kung wala naman itong mga security features gaya ng central locking, power door lock, engine immobilizer system at anti-theft device. Kaya kahit wala kang magandang parking o secured na parkingan sa iyong bahay, ay mapapanatag ka pa rin dahil walang uubra sa mga magtatangka na kahit na sino sa sasakyang puno ng mga security system. At para naman sa kabuuang sukat nito mga kaibigan, ang modelong ito ay halos katulad lamang din
Nanlaki ng mga kapareho nito na MPV o SUV gaya ng Expander, Avanza, Innova, Ertiga at marami pa na siyang magiging mga matalik na kakumpetensya nito. Kaya sa mga basher ng China-made brand, at least kahit paano ay may option kayo. Hindi naman pipilitin kung ayaw nyo talaga nito. Pero since ang Geely ay medyo kilala na rin naman sa bansa, ito ay tinatangkilik na rin kahit papano ng ilan nating mga kababayan dahil sa pagkakaroon ng mas murang halaga kumpara sa mga Japanese brand. Isa pa, mas high-tech pa nga ito kung minsan. At magkano nga ba talaga ang kabuang presyo nitong Geely o Kabango? Ito ay nagkakalaga sa Philippine market ngayon ng 1,523,000 pesos sa pinakamababang variant. Ang pinakamataas na variant naman nito ay nagkakahalaga ng 1,765,000 pesos Maxus dito D60 sa bansa. Madalas sinanap ng marami ang may maluwag na klase ng SUV o di naman kaya MPV na kasya hanggang sa 7 tao ang capacity. Kaya tuloy naging mabenta sa marami ang mga modelo na may mga ganitong amenity. Kaya na lamang ng Mitsubishi Expander, Suzuki Ertiga, Toyota Rush, Toyota Avanza, Toyota Veloz at marami pang iba. Pero sa pagkakataong ito, ipapakilala muna natin ang hindi pa masyadong pamilyar sa karamihan. Isang bagong crossover multipurpose vehicle din na magagamit mo sa kahit saan man lakad sa loob at sa labas ng syudad man. Ang modelong ito na tinatawag na Maxus D60. Isang panibagong pagpipilian na crossover vehicle na ginawa para maging pangunahing gamit ng mga taong nahihirapan mag-commute, mamasahe at maglakad papunta sa kung saan man. Di naman kaya umuwi sa probinsya at pumunta sa malalayong lugar. Ang modelong ito ang tiyak na maaasahan mo pagdating sa bagay na yan. Marahil ilan pa lamang ang nakakilala dito, kaya naman mas maiging malaman mo ang bawat nilalaman nito. Dahil iisa-isayin natin yan sa video na ito. Ang Maxus D60 ay ang entry ng brand sa mid-size na crossover segment dito sa bansa na may angking kakaibang mga katangian, pormahan at may maluwag na kapasidad. Bukod sa pagiging makinis ng external na disenyo nito at makabagong hitsura para sa marami, ang modelong ito ay nagtatampok din ng malawak na dimensyon na itinulad sa ilang SUV segment ng brand, gaya ng Maxus G50 na may 7-seater ang capacity. Itong Maxus D60 ay bago pa lamang din sa merkado ng Pilipinas na kauna-unahang inilabas noon lamang 2021, February 5. Inalabas ito para maging isa sa opsyon ng marami na naghahanap ng mas kaya, sulit at affordable na klase ng vehicle na may 7-seating ang capacity. Naglalaman ng modelong ito ng kakaibang mga katangian gaya ng pagkakaroon ng malakas na makina, kasaganaan sa teknolohiya at pagiging convenient pa. Gaya ng Maxus G50, meron din itong kahangahangang disenyo sa external na siguradong mag-i-stand out sa karamihan. Gaya sa harapan sa pagkakaroon nito ng kakaibang front bumper grille radiator na may hugis octagonal na layout. Kitang-kita ang signature cobweb pattern o parang mga sapot ng gagambang disenyo na may kasamang dalawang LED type na mga ilaw sa bawat gilid nito at maninipis na mga ilaw sa itaas na daytime running light. Bukod pa dyan, itong D60 ay nilagyan din sa palibot ng matte black finish kasama ang wheel arch garnish na inaluan pa ng mga silver fairings. Mukha tuloy naging premium model lang isang ito kung titingnan. Pagkatapos niyan, ang kakaibang disenyo ng alloy wheel mags ay binalutan ng parehong mga naka-tubeless stars na klase ng mga gulong nito. May kabuang sukat naman na 215 by 65 R17. Kasama sa mga pagpapabuti ng biyahe, ang mga suspensions na ginagamit sa modelong ito ay para sa mas maging komportable at napakabanayad na biyahe sa pang-araw-araw. Nilagyan ito ng MacPherson strut na klase sa front suspension habang multi-link suspension naman para sa likuran, na sinamahan pa ng parehong mga naka-disc type na klase ng mga braking system. Naka-ventilated disc type nga lang sa harapan na siyang madalas na ginagamit para sa mas malakas na brake procedure. Ang modelong ito ay may makina 1.5 liter gasoline engine, 9-4-cylinder, naka 16 valve at dual overhead camshaft na makina, na sinamahan pa ng turbocharge sa system na nagbibigay ng extra power sa makina nito nang hindi kumukonsumo ng maraming fuel. Ang maganda dito, kahit ihataw mo sa expressway o mga highway ay hindi ka talaga nito bibitinin dahil sa bagay na yan. Bukod pa dyan, may katipiran din ito sa konsumo sa pamamagitan din ng turbocharge. Siguradong makakatipid ka dito.
Ang wheel nitong Maxus D60 ay ipinares sa nag-iisang automatic transmission na may 7-speed variable gear shifting at gumagawa ng lakas na 167 horsepower at 250 Nm ng torque. Meron itong kabuuang bilis na umaabot ng 175 km/h at hindi na rin mabagal yan. Ang fuel tank capacity naman nito ay may 50 liters at kumukonsumo ng matipid na umaabot ng hanggang sa 14.4 km/L. Pagdating sa mga teknolohiya at function, ang modelong ito ay sinamahan sa interior ng maraming gamit para sa mas maunlad na pagsakay at pagiging convenient. Gaya ng pagkakaroon nito ng interior seats na mga naka-leather cover, foldable at mga adjustable. Mayroon na rin itong cruise control system na nagpapahintulot sa driver na pansamantalang makapagpahinga ang kanang paa sa pagtapak sa accelerator pedal sa oras na maiset ang switch sa nakatakdang bilis nito para mas mapanatili ang komportableng pagsakay habang nakatuon pa rin ang driver sa pagmamaniuber ng manubela nito. Kaya naman ang mahahabang biyahe ay hindi na rin mabigat para sa iyo. Kabilang sa mga maaasahan mo pa dito ay ang pagkakaroon ng malamig na aircon system nito. Sinamahan ito ng auto climate control at heater, mga bottle and cup holder at may kasama na ring moonroof at mga console pocket, may mga glove box compartment at mga sandalan na mga armrest. Sinamahan na rin ito ng power door lock at keyless entry, start button na ignition system, pati na ang USB port charging, accessories power outlet at iba pang mga gamit para mas komportable, convenient ang biyahe. Bukod pa dyan, itong D60 ay nilagyan rin ng mga libangan sa mahahabang biyahe sa pagkakaroon nito ng 8-inch size display infotainment system na may kasamang Bluetooth connectivity, FM and AM, USB and auxiliary input, touchscreen na rin at may 8 speaker. Pagdating naman sa instrument cluster, ito ay may disenyo ng naka-digital display gauge panel na inaluan ng analog type na detalye. Kuwang-kuwa ang napakaibang klase dahil mas maiintindihan kahit pa ang mga milyahe ng mga estudyante. Isa pang paborito ng mga driver ay ang multifunctional na steering wheel nito na may control sa ilang mga system. A power steering type na naklase at the adjustable na steering column at naka-rack and pinion. Kaya hindi rin mabigat dalhin at i-maneuver. Modelong ito ay napakarami ring mga safety and security sense na dapat mong malaman sa pagkakataong ito. Kagaya ng ibang mga modelo na narito sa bansa, ito ay naglalaman din ng mga pangkaligtasan lalo na sa mga pagpapark sa masisikip na parkingan. Gaya na lamang ng parking sensor. Tinamahan ito ng rear camera para mas maganda ang parking assistance at may front sensor na rin. Bukod pa dyan, ang nagpapagana na rin sa parking brake nito ay electric. Wala nang hihilaing lever dahil papindot-pindot ka na lang. Sinamahan din ito ng engine check warning, pati na rin ng front and side impact beams. Ilagyan na rin ito ng day and night rear view mirror pati na rin ng child safety locks at ISO fixed child mounts. Kasama rin sa mga safety features pa nito ay ang mga airbags sa driver at passenger seats. Meron din itong crash sensor, mga seatbelt at seatbelt warning. Bukod pa dyan, itong modelo ay sinamahan din ng safety features na suporta para sa braking system. Gaya ng anti-lock braking na nag-unlock sa maigpit na kapit ng brakes sa mga emergency braking o kaya naman bigla mong nagamit ang preno. Sinamahan pa ito ng electronic brake distributor na nagpapalakas naman ng kapit ng preno sa mga kondisyon na paahon o pababang mga kalsada. Kung saan may mga oras na kinakailangan natin ang agarang paghinto sa pinakamalakas na paggamit ng brake procedure. Ito ay nilagyan din ng mga security features gaya ng central locking, power door lock, engine immobilizer system at anti-theft device na siyang tumutulong para mas mapaigting ang security, lalo na kung wala kang sariling parking sa loob ng iyong bahay. Dahil dito ay mas mapapanatili ang seguridad ng sasakyan. Hindi basta-bastang mabubuksan ang mga pintuan at hindi rin basta-bastang mapapagana ang makina nito. Mapapastart ang ignition sa pamamagitan ng mga security features na to. At sa likuran, meron itong rear compartment space na pwedeng paglagyan ng mga bagahe. Isang magandang tail lamp combination na kung saan makikita ang isang mahabang guhit na karugtong ng magkabila ang gilid. Dumaragdag sa lakas ng visibility lalo na sa madidilim. Ang mga ilaw nito ay mga naka full LED lighting system na rin kaya hindi hassle at less maintenance pa. Maliban sa headlamp nito na naka halogen type pa, pero maliwanag na rin naman. At bukod pa dyan,
Ang modelong ito ay nagkaroon din ng dalawang klaseng variant. Dalawang trim ang ginawang available para sa Philippine market. Bukod sa mga features, magkaiba din ang dalawang variants sa mga tuntunin ng seating capacity. Alinsunod dito ang entry level na Pro standard variant nito ay maaari lamang upuan ng hanggang sa 5 pasahero, habang ang range toppings nito na tinatawag na Elite, ang top variant ay nakakuha ng karagdagang mga third row seats na upuan na ginawa para sa 7 pasahero. Makukuha lang ang crossover na ito sa isang maliit ngunit makapangyarihang 1.5 liter na makina na may turbocharged gasoline engine. Ang 7 speed nito na nagbibigay ng maximum output na siyang kumukontribute sa mabilis na takbuhan na umaabot ng 175 km per hour at fuel consumption na 14.4 km per liter. At pagdating sa dimension, pareho lang naman ang sukat ang dalawang variant nito, na may kabuuang haba na 472 cm, may lapad na 186 cm at kabuuang taas na 173.6 cm. May ground clearance na 18 cm at fuel tank capacity na 50 liters. Dito sa bansa, ang modelong ito ay nagkakahalaga mula sa pinakamababang variant na may presyo na 1,240,000 pesos hanggang sa pinakamataas na klase na nagkakahalaga naman ng 1,338,000 pesos dito sa bansa. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka naman pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ng inyong opinion pagkatapos ng video na ito. Ang susunod na video natin ay katapat na MPV car nito dito sa bansa, kaya mas maiging malaman mo rin kung ito nga ba ay may ibubuga sa susunod nating modelo. May pagka-premium na katangian sa physical na itsurang isang ito. Mukhang mamahaling kung titingnan kasi ang pagkakadesign pa lang sa front face, mga garnish at ilang chrome accent na inilagay ay nakakamangha talaga ang kapugian ng pormahan at lakas ng appearance. Isang 8-seater car na klase na updated din sa makabagong teknolohiya. Ang Maxus G50 na inilabas sa bansa 2 taon na ang nakakalipas. Kaya kung naghahanap ka ng isang MPV car or multi-purpose vehicle na advanced at napakaraming features, hindi ganun kamahal, well, isa ito sa may i-advise ko sa iyo. Marahil marami pa sa atin ang hindi pa tuluyang nakikilalang modelong ito. Dala ng Maxus brand dito sa bansa at konting background lang mga kaibigan, ang Maxus ay isang division ng SAIC o Shanghai Automobile Industrial Corporation, ang pinakamalaking automotive manufacturer sa bansang China at isa rin sa kinikilalang Fortune Global 500 na kumpanya. Ang SAIC ay nagbebenta ng halos 6 na milyong sasakyan noong pang 2015 at bumuo ng mga joint venture sa ilang brand tulad ng Volkswagen at General Motors. Karamihan din sa mga modelong nagmumula dito ay talagang hindi na pag-iiwanan sa modern looks in physical attribution. At ilan nga sa mga advances of technology kagaya na lamang ng pagiging safety, secured, convenient, classy, comfortable, reliable na mga specs and features sa affordable price ay napagkasyayan dito sa Maxus G50. Kagaya na lamang ng pagiging 8-seater nito, kung tutuusin, marami-rami na rin ang mai-accommodate niyan. Sinamaan pa yan ng mga high-tech features, pagiging modern image ay maililinya mo na ito sa mga mamahaling sasakyan. Inilabas ito sa bansa na may 4 na klaseng variant mula sa standard na Maxus G50 1.3 manual transmission. Sinundan ng Maxus G50 Pro 1.5 automatic transmission at ang pangatlo naman nito ay ang Maxus G50 Elite automatic transmission na 1.5 na rin. At ang pinaka-premium variant nito na Maxus G50 Premium 1.5 automatic transmission at ilan sa mga bagay na makikita mo pa lang sa external nito, ang naka-LED type na headlamp and tail lamp nito with daytime running light and fog lamp na boomerang shape at naka-chromated na front radiator grille and side mirror nito ay auto-adjustable naman at may kasama na rin itong rear spoiler with integrated antenna sa likuran at napakagandang design ng alloy wheel na mags. Nakakabit sa tubeless na tires na may kabuuang sukat na 215 by 55 R17. Ang brake na ginamit dito sa front and rear ay pareho ng naka-disc type kaya mas malakas ang stopping force. Ngunit pagdating naman sa suspension,
Ito ay ginamitan sa front ng MacPherson strut at rear suspension na torsion beam. Basically, ito na talaga ang kadalasang ginagamit sa mga MPV car category na gaya nito. Kaya ang pagiging reliable ay maaasahan mo rin pati sa malulubak na kalsada. At pagdating naman sa kabuuang detalye ng makina, itong Maxus G50 Premium Automatic ay pinapagana ng 1,490 cubic centimeter na displacement capacity, 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16 valve at naka Euro 6 compliance engine. At naka turbocharger na rin nga pala na sa pamamagitan nito ay mas naiko-compress ang maraming airflow sa engine cylinder na nagko-contribute naman ng mas malakas na power output at maximum torque. Hindi mausok at eco-friendly, isa yan sa ipinagmamalaki din ito. May katipiran din kahit papano sa gasolina. Sa malawak na fuel tank capacity na naglalaman ng 50 liters ang full tank, kayang-kaya kahit sa malalayong lugar ay maaasahan mo at mapapakinabangan ng maigi itong Maxus G50. Ang nakukonsumo nito pagdating sa city ride, ito ay nakakaubos ng 1 litro sa layo na 10 km. At kung sa long ride naman, ang fuel consumption nito ay umaabot ng 15 to 16 km per liter. Naka front wheel drive at may gearbox na 7-speed pag automatic transmission yan. Pero pag manual variant ay naka 6-speed lamang ito. So ang advantage nito ay talagang hindi ka bibitinin sa hatawan maging sa arangkada, dahil kaya nitong mag-produce ng maximum output na 167 horsepower sa kada 5,500 revolution per minute at 250 Nm of torque naman. Ang modelong ito bukod sa napakalakas na performance ay may ilang mga sistemang nakakawaw, kagaya na lamang ng pagiging advanced nito sa teknolohiya. Nilagyan na rin kasi ito ng napakaraming mga safety and security features, maging ang entertainment and communication ay hindi tinipid. Sa pagkakaroon ng monitor screen na may size na 12.3 inches at detached screen pa. At may Bluetooth connectivity na rin ito. Meron itong USB and auxiliary input at 6 na mga speaker sa loob nito. May FM and AM radio at napakaangas na multifunctional steering wheel. Maging ang mga audio, sound at iba pang function ay makokontrol mo na yan dito sa steering wheel. Isa pa pagdating naman sa safety measure, hindi rin nawawala sa modelong ito ang ABS o anti-lock braking system with electronic brake distributor at brake assist. Mga sistema na nakatutulong sa mas maayos na pagpipreno para mas maging safe sa mga biglaang pagpapahinto ang sasakyan. May mga driver and passenger airbags na rin itong kasama. Mga seat belts sa kada upuan, dagdag comfortability at convenient na rin para sa ating mga pasahero. May front and side impact beams na rin itong kasama, isang sistemang nag-a-absorb ng kinetic energy during collision o pagkabangga na nagre-resulta ng pagka-damage o deforming ng mga side panels o bumper nito o pang mga side pairings. Gamit ang sistemang ito na nakapaloob sa modelong ito, kung sakali mang magkakaroon ng kolisyon ay mababawasan o hindi ganun kamapupuruhan ang mga occupants o pasahero nito na hindi malalang madamage. Kumbaga, may hill start and assist control system na rin itong kasama na magagamit naman sa mga paahon na kalsada na kung mapapahinto ka sa mga ganong katarik na lugar, for example sa Baguio or Tagaytay, hindi mo na kailanganin pang pigain ang pagtapak ng brake dahil sa hill start assist ay kusa na itong mag-i-stay sa kung saan ito nakahinto pansamantala. Sinamahan na rin ng ISO fixed child mounts na poprotekta naman sa mga bata nating kasama. Bukod pa dyan, meron na rin itong electronic stability control system. Ano man ang daanan mo, umulan man o umaraw o kaya naman sa malulubak ay hindi mawawalan ng balanse at pagiging stable nito sa kalsada habang minamaneho. Meron na rin itong tire pressure monitoring na nagpapaalala naman kung flat na ba ang gulong natin. Hindi rin safe yan para sa mabibilisang takbo, lalo na kung maidadaan mo sa expressway. May kasama na rin itong engine check warning, child safety locks, day and night rear view mirror,
at may 360 camera for better parking assistant. May parking sensor and rear camera at marami pang iba. Ganyan ka full pack ang isang ito. Mas lumalamang pa nga kung tutuusin sa mga Japanese brand. At isa pa pagdating naman sa security features na pang seguridad para hindi basta makarnap o magalaw ng kahit na sino man. Sinamahan na rin niya ng central locking, may power door locks, engine immobilizer at anti-theft device. Ang steering wheel nito ay ginamitan na rin ng power steering at adjustable na steering column. Naka-rack and pinion kaya mas madaling i-handle. At pagdating naman sa pagiging komportable nito, sinamahan na ng air conditioning na may mga rear AC ventilator with climate control system. Meron na rin itong heater, accessories power outlet at engine stop and start button. Isang sistema na tumutulong na mas mapatipid palalo ang konsumo ng gasolina dahil kung pansamantalang hihinto ito sa traffic light na naka-stop ay kusang titigil ang pag-andar ng makina nito. Meron na rin itong cup holders at may kasama na ring cruise control system. Isang sistema naman na tumutulong sa driver na mas maging relax ang napakahabang biyahe dahil dito sa cruise control system kahit hindi mo na masyadong tapakan pa ang accelerator o gasolina nito ay automatic maintain pa rin ang bilis ng takbo nito. At bukod pa dyan, adjustable na rin ang mga seats nito. May mga headrest at defoldable. Ang premium variant na Maxus G50 1.5 ay naka-leather seat na rin ang mga cover. At pagdating sa instrument panel nito ay napakaangas na rin ang disenyo. Napaka-informative sa mga notification na lumalabas dito. Kagaya na lamang ng low fuel warning light, digital clock, digital odometer with tachometer, electronic multi-trip meter at door ajar warning na sign na lumalabas din dito. At dito sa bansa, nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito mula sa pinakamababa na may presyo na 948,000 pesos hanggang sa top variant na nagkakahalaga naman ng 1,338,000 pesos dito sa bansa. Ang mga specs and features na nabanggit natin kanina ay makikita mo lamang na kumpleto yan sa pinaka-top variant, ang Premium Maxus G50 1.5. Ang mas low-end variant pa dito ay hindi ganun kakumpleto sa mga specs and features na nabanggit na natin kanina. Pero bagamat ganun ay napakasulit na rin talaga ng modelong ito na Maxus G50 2023 model. So hanggang dito na lamang po siguro natin yung video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman ibigan po yung maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Obis Collection. Thank you!